Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po at pasalamatan natin muli ang ating Panginoon. Tayo muli kanyang tinipon upang papurihan siya at itaas ang kanyang pangalan. Bagamat ang mga pagsubok sa ating buhay ay tunay at tapat ang ating Panginoon at tayo kanyang iniingatan upang siya'y papurihan sa araw na ito. Kamay po tayong lahat. Kunin natin ang ating Panginoon. Handa po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pagkikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapuyahan at kaluwalhatian. Para po sa ating call to worship, buksan po natin ating mga Biblia sa awit 34, Psalms 34. Ito po ang sinasabi. I'll bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let's exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant, and their faces shall never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Oh, fear the Lord, you His saints, for those who will fear Him have no lack. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good things. Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Title prayer. Aming Diyos, amang nasa langit. Pasalamatan ka, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Ang kami inyong tinipong mali upang sambahin ka, Panginoon. Mataas ang iyong pangalan. Pagkat ito'y nararapat lang, Panginoon. Dahil kang Diyos ang aming malinta. Nilikas ng ayon Garaman at umagas. Purihin ka, Panginoon, ngayon sa kabila ng mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Okay, tunay at tapat ang natiling nandiyan para sa amin. Siya magpapatibay o nagpapalakas sa amin. Sa pamamagitan ng salita, siyang aming panghawakan. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Kaya nararapat namin ang kapurihan. Dalangin namin, Panginoon, sa araw nito, na tanging ikaw lamang, Panginoon, aming papapurihan at sasambag. Aming bukang bibig namin, Panginoon, papuri namin sa iyo. Pasasalamat. Salamat sa inyong pagniligtas. Dalangin din namin, Panginoon. Turuan niyo kami matakot sa inyo, Panginoon. Sapagkat alam po namin na ibigay sa akin ang karunungan sa inyong salita upang makita namin at malasap namin ang iyong pagandahan sa aking buhay. Purihin ka, Panginoon. Wala nang iba pang dapat papurihan pa kung ikaw lang at ikaw lang. Dalangin namin, Panginoon, na handa mo aming mga puso't isipan sa pagkinig ng iyong salita upang lubusan ka namin makilala at malasap ang tamis ng pag-ibig ang buhay na kay Kristo, aming Diyos at ikapagligtas. Siyang bigay katuwiran sa iyong harapan. Kanyang inalay ang kanyang buhay para sa akin. Upang kami ay narito upang purihin at pasalamatan ka. Wala na ito pa. Muli, Panginoon, ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus, na aming Diyos at ikapagligtas. Ngayon po ay inaanyahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pangunguna po yung ating praise and worship. Sabay-sabay po natin itaas ang ating pangalan.
sa ating lahat. Psalms 34, 1-3 says, I will bless the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Ayon sa kasulatan, ang tamang pagsamba ay yakong tumutukoy sa Diyos at sa Kanyang mga gawa. Pinupuri natin Siya at tinataas ang Kanyang pangalan, ngunit hindi natatapos sa individual expression ng pagsamba. Pinapayag rin ng kasulatan na nararapat na magkakasama at sabay-sabay nating dakilain ang Panginoon bilang isang kapulungan. Mahirap man ang ating pinagdadaanan dahil sa pananampalataya, tinawag tayo ng Ebanghelyo na tumugon sa pagpuri sa ating Panginoon at tumingin sa Kanyang anak na si Jesus. Sapagkat Siya ang nagtiis ng hirap na tayo dapat ang nagbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak para sa ating mga kasalanan. Dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayo ay nagsigaling. Kaya mga kapatid, halina't alalahanin natin ang mabuting gawa ng ating Panginoong Diyos. Bigyan natin ng papuri at pasasalamat. Dakilain natin ang banal niyang pangalan. Let's sing by faith. Those who
sing Majesty. Majesty, worship His majesty, unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, Kingdom authority, flow from His throne unto His throne, His hand and reign. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, thou glorified, King of all kings. Majesty, Majesty, worship His majesty, unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, Kingdom authority, flow from His throne unto His own, His hand and reign. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, thou glorified, King of all kings. Jesus who died. Jesus who died, thou glorified, King of all kings. Lapasan natin ulit ang ating Panginoon. Okay, good morning po. Hintayin na natin sila.
good morning po sa inyo lahat. Dadako na po tayo sa ating panalangin. Mayroon tayong mga natanggap na prayer requests for this morning. So, ipikit po natin ang ating mga mata at tumulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. And so we come to you today with praises in our hearts, and thanksgiving, Panginoon. We are grateful that you continue to sustain us physically, and that you provide for all of our needs. Today we come to you with humble hearts, seeking, dear Lord, the blessings that Christ has earned for us on the cross, in His life and in His death. And so we pray, dear Lord, that you, just as we confess our sins to you, so we pray that you would forgive us for all of our sins. We also thank you, dear Lord, that because of Christ, we are justified. And because of Christ and His Word, we are being cleansed and purified until you return. And so today, dear Lord, we thank you that you have gathered us once again. That you have given us, dear Lord, this privilege to join our brothers and sisters around the world, praising you, worshiping you in song, the ministry of prayer, the ministry of the Word, the ministry of giving. And so grant, dear Lord, that you and you alone are worshipped today. O Lord, we also come to you, remembering our country, the Philippines, our leaders. We ask that you would grant wisdom sa kanila as they draft policies, programs needed. We pray na maging successful itong mga programs in helping out yung mga towns and cities na nangangailangan, especially during this time. At the same time, we pray, dear Lord, that may you grant wisdom sa aming mga leaders so that through their policies, we pray that they would be able to lead our country through this crisis that the world is facing after the pandemic. While, Panginoon, hindi kami nag-agree sa lahat ng mga desisyon ng aming mga leaders, nevertheless, we pray that because you are on your throne, you are the King of all kings, we are assured that you rule over all, and all these things are under your control. And so we can sleep soundly at night, trusting in
in your hand and in your rule. That all things that you have ordained are right. And so we ask, dear Lord, that you would grant on our part patience. May we be patient with our leaders. At the same time, we pray, dear Lord, that we would also, kung meron kaming mga concerns, we would express these in a manner that shows respect to our leaders, because we know that they are not only servants of the people, but ultimately they are your servants whom you have placed in positions of authority to protect us and keep our welfare in mind. We pray, dear Lord, against corruption, against abuse of authority. We pray, dear Lord, that through the measures that they would be implementing, maging stable, dear Lord, ang economy, and that through this our needs, dear Lord, would be met. Just as, dear Lord, you have determined from eternity past how you would care for us, your children. We thank you as well, dear Lord, sa ministry na pinagkaloob niyo po sa amin dito sa BBM. We are thankful that through this we can preach the word. We can teach, dear Lord, your people all things that you have commanded us to do. And that we can hold on to the promise that you would be with us even unto the end of the age. And so grant, dear Lord, that we would be faithful in the things that you have placed in our hands, and that we would continue in this until you return. Dear Lord, we also pray for one another. Thank you that through this ministry, we can carry one another's burdens. We can remember, Panginoon, each other and our needs, and how you have revealed in your word how you desire to, as a father, to care for us. And so we place these problems at your feet, just as we bear one another's burdens also in your presence. In these exchange of gifts, dear Lord, as we minister to one another, we pray that you would be glorified. And so, dear Lord, we pray for those of us who are sick, for those of us who have pre-existing mga conditions that need to be managed, for those of us who are taking medication para ma-manage namin yung mga conditions namin. We ask, dear Lord, that you would extend your healing hands upon us so that we would be well. And so we pray, dear Lord, that you would grant healing din kay Ate Nita at sa healing ng kanyang arthritis, and as she manages this, we pray that you would use yung medicines that she's taking along with the recommended lifestyle. We ask that you would help her to manage, dear Lord, kanyang health condition. We also pray, dear Lord, for Sasay, grant her strength. Even now, dear Lord, as she responds sa mga medications that are being given to her, we
We pray that you would use yung mga medical and hospital staff who are caring for her at ganun din sa kanyang family. Grant wisdom and peace of mind din sa kanila. They take care of her. We also pray, dear Lord, for Mylene Aguilar, that you would extend your hands upon her as she fights, dear Lord, as she struggles against her condition, kanyang breast cancer. And ultimately, dear Lord, we pray that in accordance to your will, as you grant healing sa kanila, may you reveal yourself to them, dear Lord, so that they would see your majesty and beauty and your goodness toward them. And as they see, dear Lord, these things, as they see your excellencies, may these needs, dear Lord, point to the greater need that our Lord Jesus Christ has addressed in His life and in His death. And so we pray that Christ would be known, dear Lord, in their lives, even as we continue to preach Christ and teach Him. We pray, dear Lord, also for those of us who continue to work. We are thankful, dear Lord, for the gift of work, for this blessing, that through this we are able, dear Lord, to provide for our families. We pray that you would grant that we would enjoy the work of our hands, and that through this we would praise you. And that in the work that we do, we would show what it means to be called, and that they would see that in these good works, our Father in heaven is to be praised. And so we pray, dear Lord, that as we continue our individual callings, Panginoon, whether we be employees or employers, whether we be teachers or students who are preparing para sa kanilang mga requirements, whether we be parents or sons and daughters, grandparents, in whatever capacity, dear Lord, you have called us, as we fulfill, Panginoon, yung mga responsibilities that you have given us. Ultimately, dear Lord, we pray that we would understand that the purpose you have called us, Panginoon, is because you want your children to live lives that are holy. Because you, our Father in heaven, are holy. And so we pray that you would transform, renew our minds with your word. So that we would prove that your will is good and acceptable. And so for those of us, dear Lord, who are also struggling during this time, may mga pinagdadaanan, may mga conflicts na nakaharap. For those of us who don't know what to do, we ask for wisdom.
We ask for strength so that we may endure. We ask for patience even as we are being tried in these situations. And so we pray, dear Lord, for Paulo Retaga, that you will grant him wisdom. We do not know, dear Lord, the extent that he is experiencing yung kanyang mga trials. But we pray, dear Lord, that you would, through your wisdom, show him the truth. And just as you have promised in your word that the truth would set us free, so we pray, dear Lord, that as he sees the truth, it would also set him free. And he would see that our Lord is good. We also pray, dear Lord, for Kim and Jewel, that you would grant them wisdom. Even now, as they are being given ng assignment ng kanilang lawyer, we pray that you would teach them what they ought to do. Teach them, dear Lord, the lessons that they need to learn. And may you guide their footsteps as well. Dear Lord, we also pray for those of us who seek traveling mercy and protection. As we travel from one place to another, we pray, dear Lord, for Joel and Ate Alice and family as they go to the province later, along with Sophia. We pray for protection sa kanila, that they would reach their destination safe and sound. We also ask, dear Lord, for wisdom and your provision sa family ni Kuya Joel as they transfer, Panginoon, sa Binayoyo. We ask, dear Lord, that you would watch over them and keep them safe. Dear Lord, we also pray for Carlos Sevilla and Wilgrid Gapas, even as their families, dear Lord, are preparing especially to look for Carlo. We pray, dear Lord, that they would find him. At the same time, may you lead him, dear Lord, to contact his family as well. Grant wisdom kay Wilgrid as he schedules to talk, dear Lord, to his superior also. We ask that you would help him sa kanyang mga preparations that he needs and what he needs to say. We thank you, dear Lord, that through these needs,
we see how we ought to minister to one another. And at the same time, we pray, dear Lord, that you would also grant healing and wisdom, that you would move, dear Lord, in our midst. So that Christ would be known, and those around us would see the hope that you have placed in our hearts. And that others, dear Lord, would come to know you and bless your name as well. Today, dear Lord, as we approach your word, we seek to know you. We seek to learn from you. And so we pray that you would open our eyes, that you would speak to our hearts. As we listen, we pray, dear Lord, that may you change us, and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay punod po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa aklat ng Matthew, sa Matthew 6, verse 9 to 11. Sa pangunang tayo ng ating kapatid si John of Fairbox. Ngayon po tayo lahat, hindi po pagkaroon sa pagbasa ng salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Matthew 6, verse 9 to 11. It says here, verse 9, pray then like this, our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. This is the word of the Lord. Praise be to God. Muli, ang salita po ng Diyos ay katotohanan at kanyang kinasihan. Nagtutuloy po ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway sa bawat mananampag at tuloy sa bawat mananampalataya. Sinasabi po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at isang Diyos. Ayon po yun sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ngayon po ay atin sa ating nakaling pastor na si Pastor Raymond Benson ang salita ng Diyos na sa ating binasa sa Matthew 6, verse 9 to 11. Nawa pala ng Espiritu po siya kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang pagandahan at kanakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos sa tagapagligtas na si Jesus Cristo. Good morning po. Naka-series pa rin tayo ng pag-aaral ng The Lord's Prayer o ng Ama namin. Hayaan niyo pong buksan ko ulit yung Bible. This time naman po babasahin naman natin sa Tagalog po. Thank you. So, Matthew 6. Matthew 6. 9 to 11. At ganito po ang sinasabi. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.
Sa kanyang aklat na Institutes of the Christian Religion, sinabi po ng reformer and theologian na si John Calvin, the whole sum of our wisdom, that is, which deserves to be called and true and assured, broadly consists of two parts. Pag pinag-uusapan daw natin ang karunungan, ito raw po ay binubuo ng dalawang bahagi. This consists of two parts. Number one, knowledge of God and knowledge of ourselves. We observe that no one ever attains clear knowledge of self unless he has first gazed upon the face of the Lord, then turns back to look upon himself. Sinasabi po niya sa kanyang aklat ukol sa karunungan na hindi natin maaaring sabihin na kilala po natin ang ating mga sarili o may tunay tayo na pagkilala sa ating mga sarili at ating mga pangangailangan kung hindi muna natin nakilala ang Diyos at nagkaroon tayo ng tunay na pagkilala sa Kanya. Sa makatuwid, from the point of view of Scripture, hindi natin pwedeng sabihin na kilala natin ang ating mga sarili at ating mga pangangailangan kung hindi muna tayo nagkaroon ng tunay na pagkilala sa Diyos. So hanggat hindi natin nakikilala ang Diyos, wala tayong tunay na pagkilala sa ating sarili. Mahalagang pag-aralan ito sapagkat laganap sa panahon natin ang mga ganitong katuruan na tulad nito. Know yourself first. Alagaan mo muna ang iyong sarili, di ba? Maraming mga ganyan. Papasok sa relationship, pag nagkalabuan, ang pinapayo, panahon na para alagaan mo ang sarili mo muna. Tinuturuan tayo na it's okay to be selfish. At marami pang pananaw na ukol sa paggawa ng priority or inaangat ang sarili na maging priority sa lahat. Ngayon, hindi po masama na alamin natin ang ating mga pangangailangan. Hindi ko po sinasabi na masama na i-evaluate natin ang ating mga sarili o at malaman natin ang ating mga pangangailangan. Hindi ko po sinasabi yon. Ngunit bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, hindi po ito ang ating unang tungkulin. Hindi po ito ang ating priority. For example, sa Psalm 37, Scriptures tell us kung ano ang dapat nating gawin kapag sabihin natin napapalisa tayo or naiinggit tayo sa ating kapwa at sa kasamaan na kanilang ginagawa sa lupa. At the same time, makikita rin natin na naiinggit tayo dahil hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay at hindi matugunan tuloy ang ating mga pangangailangan. So anong dapat nating gawin? Pakinggan po natin si Haring David sa Psalm 37, verses 1 to 5. Sabi po niya, do not fret because of evildoers, be not envious toward wrongdoers. For they will wither quickly like the grass and fade like the green herb. Sinasabi niya, hindi kayo dapat na naiinggit sa kanila. Hindi rin dapat kayo nababalisa. Dahil sabi nga natin, di ba? Ang masamang damo ay matagal mamatay. So kinaiinggitan natin sila. Sila pa ang parang pinagpapala sa mundong ito. So wag tayo mababalisa dahil sa kanila at wag rin natin sila kaiinggitan. Bakit? Kasi sa mata ng Diyos, maaaring sabihin natin matagal silang mamatay, pero sa mata ng Diyos, mabilis silang mawawala. Verse 3. So ano ang magiging response natin sa Diyos? Sabi ni Haring David, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He will do it. Ito mapapansin natin na puro mga parang commands ni Haring David.
At the same time, mga verbs na sinasabi niya, trust in the Lord, delight in the Lord, commit your way to the Lord. Ang lahat ng ito ay response niya ayon sa kanyang pagkilala sa Diyos, ayon sa pagpapahayag ng Diyos sa kanya. Hindi ka maaaring mag-trust in the Lord kung hindi mo na magpapahayag ang Diyos at hindi mo siya makikilala. Hindi ka maaaring mag-delight yourself in the Lord kung hindi mo na magpapahayag ang Diyos at magpapakilala sa iyo. Hindi ka rin pwedeng mag-commit your way to the Lord and trust also in Him kung hindi mo na magpapahayag ang Diyos ukol sa kanyang sarili. Kaya nga sinabi ni Haring David na trust in the Lord sapagkat alam niya tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Walang pangakong napapako sa Diyos. Kaya nasabi ni Haring David na delight yourself in the Lord ay dahil alam niya that God is good and He knows our needs. Kaya niya nasabi na commit your way to the Lord ay dahil alam niya na ang Diyos ay pumapatnubay at nag-iingat sa lahat ng kanyang hinirang. Ibig sabihin, our first commitment, our number one priority in our spiritual journey is always to know God based on how He has revealed Himself in His Word. Uulitin ko po, ang unang tungkulin ng tagasunod ni Kristo ay kilalanin ang Diyos. Kilalanin ang Diyos. At kung paano niya pinahayag ang kanyang sarili sa kanyang salita. And then and only then will we correctly know who we are and have proper assessment of our needs. There can be no proper assessment of who we are and our needs kung hindi muna tayo nakatingin sa Diyos. Sa ating pag-aaral ngayon ng kanyang salita, panalangin ko po na ipahayag ng Panginoon sa atin ang kanyang pagiging mabuting Ama at ang impact nito sa ating buhay. Nawa ipahayag din niya ang kahalagahan ng pagsunod sa kanyang kalooban para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Brief review lang po ng ating mga napag-aralan so far dito sa Lord's Prayer. Itong Lord's Prayer ay hindi binigay na o tinuro ng ating Panginoong Jesucristo para maging pamalit sa ating mga panalangin. Walang sinasabi ang Bible na bawal mag-memorize. Pero hindi ibig sabihin nito na porke tinuro ng Panginoong Jesucristo, ito na yung sasambitin natin buong buhay natin. At kung may pangangailangan tayo, sasabihin lang natin sa Panginoon o sa Hari, give us this day our daily bread. Pag may pangangailangan ka, yun lang. Hindi ganun yun. Rather, ang intention ng Panginoong Jesucristo, kaya niya binigay ito ay para magkaroon tayo ng guide, magkaroon ng structure, magkaroon ng balangkas ang ating mga panalangin. Dahil siya po ang kausap natin sa panalangin, ang object po or audience natin sa ating mga panalangin ay ang Diyos at dapat siyang kilalanin. Dapat nating tandaan na bagamat tayo'y makasalanan, binukas po ng Hari sa ayon sa kanyang kagandahang loob ang bulwagan ng Hari para makalapit tayo sa Kanya. At bilang mga tagasunod ni Kristo, mayroon po tayong ugnayan sa Ama natin sa langit. Kaya nga ang tawag natin sa Kanya ay Ama namin sa langit. At mahalaga ito sa atin. Dahil kung wala kang ugnayan sa Ama, wala kang karapatan na tawagin siyang Ama. Ngunit makikita natin dito na sa lahat ng sumusunod kay Kristo, binigyan sila ng karapatan na tawagin siyang Ama. At once na makalapit tayo, ang una nating hihilingin ay hindi ukol sa ating mga sariling pangangailangan. Hindi natin uunahin ang ukol sa ating mga comforts and conveniences.
ang una nating hihilingin sa Diyos ay ang ukol sa Diyos at ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. Ano ang mga ito? Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. At pagkatapos natin mag-focus sa ating Ama sa Langit, ngayon pa lang natin hihilingin ang ukol sa ating mga physical at spiritual na pangangailangan. Ayon sa mga scholar, ang susunod po na mga kahilingan ay may ugnayan sa ating past, present, and future. Ganon karunong ang ating Diyos na nakikita niya at alam niya kung ano ang ating pangangailangan, hindi lamang ukol sa nakalipas, hindi lamang sa pangangailangan natin ngayon, kundi sa ating hinaharap pa. Ang give us this day our daily bread ay may kinalaman sa ating pangkasalukuyan. Ang forgive us our debts just as we forgive our debtors ay may kinalaman sa ating nakalipas. At naaayon ito sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ang do not lead us into temptation but deliver us from evil ay may kinalaman sa ating future na dapat nating dinadala sa paanan ng ating Panginoon. Dito sa pang-apat na hiling, ganito ang sinabi ng Panginoong Jesus, give us this day our daily bread. And so what does it mean? As we now approach Scripture, kailangan nating tanungin ang banal na kasulatan. What does it mean to pray, give us this day our daily bread? Historical background lang po, nung panahon nila, marami po sa kanila ay, pag tinignan natin yung kanilang economy noon, walang middle class. Ang kanilang mga estado noon, it's either hari ka, o ikaw ay landowner at marami kang lupain na pagmamayari mo. At syempre, yung tinatawag na peasantry. Pag sabing peasantry, sila yung mga nagtatrabaho sa mga lupa. Pero hindi nila pagmamayari ang mga lupa. So, dalawang classes on, it's either hari ka, you're the ruling class, or peasantry. At 90% ng population noon nasa peasantry. Ganun kahirap noon. Sila yung mga nagtatrabaho sa mga lupain ng mga ruling class. At ang kanilang kinikita noon ay sapat lang para sa kanilang pangangailangan. Minsan kulang pa. Kung ikaw ay laborer noong 1st century AD, noong panahon ni Jesucristo, ang bayad sa iyo ay 1 denarius per day. Matatandaan po natin ito doon sa kwento ng Panginoong Jesus na hinalintulad niya ang kaharian sa isang nagmamayari ng ubasan. Tapos, matatandaan natin yung kwentong ito, kinontrata niya ang mga trabahador. Meron siyang mga kinuha noong umaga, meron siyang kinuha ng mga tanghali, meron nung hapon, at merong gabi. At lahat yon sinuweldohan niya ng 1 denarius per day. Alam natin yung kwento na yon. Tapos later on, may nagreklamo. Bakit daw yung nagtrabaho ng ilang oras lang, isang oras lang, kapareho ng sweldo niya. Sinagot siya ng may-ari, di ba? Sagot sa kanya, nung kinontrata ko kayo, ang usapan natin ay ibibigay ko lahat sa inyo 1 denarius lang per day. Hindi natin pinag-usapan kung gaano karami yung magiging output nyo o kung ano yung magiging trabaho nyo. Tapat ako sa sinabi ko sa inyo o hindi kaya ka nagre-reklamo ay naiinggit ka lang sa kapwa mo. Yun yung kwento na yun. And so, maintindihan natin ngayon na
per day, ang kinikita ng mga laborer ay 1 denarius. Ang denarius po ay silver coin na may ulo ni Caesar, yung emperador ng Roma. At pinambabayad nila rin ito sa kanilang mga buwis. Pag naniningil na ang mga tax collector na tulad ni Zacchaeus at saka ni Matthew or Levi, yung writer ng book ng Matthew, at kailangan na nilang i-remit ito sa Roma. Ngayon, ang tanong ngayon is, kung ang kinikita nila sa isang araw ay 1 denarius per day, ano yung cost of living noong unang panahon? Siyempre, kasi gagastusin mo yan eh. Ano yung gagastusin mo para sa pangangailangan mo? Pakinggan lang po natin ang kanilang price list noong unang first 200 years. May nakita ako, nag-research ako, may lumabas na listahan kung magkano yung cost ng mga bagay-bagay. For example, ang isang vase ng olive oil ay 1 denarius. Ibig sabihin, ang halaga nito ay isang araw ng trabaho. Ang alak, ang red wine, or 100 bottles ng red wine ay 250 dinaray. Or, ibig sabihin, 250 days ng pagtatrabaho for 100 bottles. Ibig sabihin, ang isang bote ay 2.5 dinaray or 2.5 days. Ang bread or yung tinapay, alam naman natin, ang tinapay sa kanila ay staple, parang katulad sa atin, ang kanin ay staple. Ang bread or 1 loaf of bread ay 112 dinaray or pwede natin sabihin siguro kasi ang trabaho sa kanila ay 12 hours, pwede natin sabihin isang oras ng pagtatrabaho. Ang baka ay 100 dinaray or 100 days. Ang guya ay 20 dinaray or 20 days. Ang lalaking tupa ay 8 dinaray or 8 days ng pagtatrabaho. Ibig sabihin, kulang pa ang isang linggo ng pagtrabaho. Ang kordero ay 4 dinaray or 4 na araw. Ang kasuotan nila, nagawa sa sackcloth or sa sako, which can last for about 4 years, ito ay 4 dinaray o 4 na araw. Wala pa po dito ang computation ng mga buwis. Wala pa po dito ang computation ng mga upa sa lupain at wala rin dito ang computation ng pagpapagawa ng bahay. Imagine na lang po natin kung may mangyari sa kanilang aanihin. Kung masira man ang kanilang tanim at kung mamatay bigla ang kanilang mga tupa at baka. Ang tanong, paano sila mabubuhay bukas? Paano kung biglang magkasakit ngayon ang padre de pamilya? Ang breadwinner. Ang pinag-uusapan natin dito ay give us this day our daily bread. Paano kung biglang magkasakit ang breadwinner? Saan na lang pupulutin ang pamilya? Eh hindi naman din maaasahan ng hari na tumulong. Hindi rin maaasahan ang mga namumuno. So, ganito yung konteksto ng panalangin ito. Nang bigay ito ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, give us this day our daily bread. So what does this mean now? May 3 tayong points dito na matututunan. Una-una, when we say give us this day our daily bread, we pray that God would provide for our continued existence in this world. Naintindihan na natin na hirap sila. We pray that God would provide for our continued existence in this world. Ang salitang tinapay dito sa ating verse ay tumutukoy sa kanilang staple food noong unang panahon. Sa mga nagpunta po ng Middle East, alam po natin na marami silang klase ng tinapay. Diba? And ang tawag lang natin dito, pagdating dito sa Pilipinas, ang tawag lang natin dyan ay pita bread. Pero sa kanila, marami silang tinapay. May flat bread,
Merong mga bread na pinapaalsa sa mga Indiano. Merong mga bread na flat lang na niluluto nila sa pugon na nasa ilalim ng lupa. Merong bread na may herbs, iba't ibang klase ng bread. Staple food sa kanila yun. At ang katumbas nito sa atin ay, anong staple sa atin? Pansit ka dyan. New Year lang. Siguro marami siyang kinain sa New Year. Kanin. So pwede rin natin sabihin, give us this day our daily rice. Pero hindi naman pagkain lang din kasi ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang ating pangangailangan sa pang-araw-araw. And so bilang mga nilalang, iba't iba ang ating mga pangangailangan. Depende sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, depende sa ating pinagmulan, at alam ito ng ating Panginoon. Kaya sakop ng panalangin ito ang lahat ng ating physical na pangangailangan para magampanan natin ang ating mga tungkulin at mabuhay tayo sa mundong ito. Ano-ano ba ang ating mga pangangailangan? Pagkain? Tubig, tirahan. Tirahan? Damit? Tubig. Bahay? O tahanan? Yes. Ano pa? Tubig. Kasama sa pagkain. Transportation? Diba? Ano pa? Medicines? Sige pa. Pera. Pera? Yung iba, iniiwasan yung pera eh. Sasabihin nila, money is the root of all evil. Hindi hindi ganun ang sinasabi sa scripture. Love of money is the root of all evil. Hindi money. Love of money. Sa oras na minahal mo yan at sinamba mo yan, magiging malupit na Panginoon yan sa'yo. Pero mahalaga ang pera. Ano pa? Pamahalaan. Diba? At marami pang iba. Sabi ng mga scholar, ang panalangin itong give us this day our daily bread, ay tumutukoy po sa ating needs, not greeds. It refers to our needs, not greeds. To the necessities of life, not its luxuries. Natandaan ko noon, nung bago pa lang akong pastor, mayroong isang Bible study leader na lumapit sa akin para magpaturo sa kanyang ituturo. Tapos sinare niya sa akin, meron na siyang pickup. Noong time na yon, yung kanyang pickup ay ang brand ay Ford. Tapos meron din siya isa pang kotse na Mazda 3. Tapos sinare niya sa akin, pinag-pray daw niya sa Panginoon na magkaroon siya ng isa pang sasakyan. Uulitin ko po, ang tinurong panalangin sa atin ay para sa ating needs, not greeds. Para sa ating necessities of life, hindi para sa luxuries of life. And it is, kung bibigay man ng Panginoon, kung pagkakalooban tayo ng luxuries, tandaan po natin, or pwede rin natin tawaging surplus, tandaan po natin, it is only by His grace, kaya niya binibigay yun. And so we come to understand that God is not only concerned about the big events in history. Hindi naman siya Diyos lang na pumapanginoon at kumukontrol sa kasaysayan ng tao. Interested rin siya sa mga concerns natin. He is concerned about His children. He is concerned about you. He is concerned about me. At habang kausap ng Panginoong Jesucristo ang madla, ganito naman ang sinabi po niya sa Matthew 6. Makikita natin na may pinaliwanag ang Panginoong Jesucristo tungkol sa ating, kung ano yung magiging approach natin sa ating mga pangangailangan.
Sa Matthew 6 verses 25 to 32, ganito po ang sinabi ng Panginoon sa Kristo. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Ano po kayo sagot doon? Hindi ba't mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Anong sagot? Oo, the fact na hindi natin ito masagot sa panahon natin ngayon shows kung ano ang priorities natin. Bagsak po tayo. Hindi natin alam ang priorities natin sa panahon ito. Sabi niya, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bahay. Gayunman, pinakakain sila ng inyong Ama nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Anong sagot? Yes! Verse 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Mapapahaba ba natin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? Hindi. Tuloy natin. Kung hindi, bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal, ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon, yung anak ni David, na pinakamatalino at pinakamayaman sa panahon niya sa Israel, ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabutiran ng buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kasi, ang sagot, mas mahalaga tayo kaysa sa mga bulaklak O so, tayo pa kaya? Bakit tayo nababalisa? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, sabi ni Jesus. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahukumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi kayo, nabawal kayong magkaroon ng pangangailangan. Hindi niya sinasabi yun. Ang sinasabi niya, hindi kayo tulad ng mga walang pananampalataya. Sapagkat ugali ng walang pananampalataya ang bigyang focus ang kanilang pagkabalisa sa mga bagay na ito. Ugali nila yun. Pinagtatrabahuhan nila yun. Ang number one priority nila ay mga bagay na ito. Ang sinasabi ng Panginoon, yes, pangangailangan nyo yan. Alam ng ating Ama sa Langit na pangangailangan nyo yan. At bibigay nyo yan. Therefore, kung ibibigay niyan, bakit ka nababalisa? Bakit ginagawa mong priority yan? Bakit yan yung itinataas mo? Hindi naman dapat. So, yun yung question dito. At yun yung dapat nating sagutin at kumprontahin. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng mga ito. And so mga kapatid, huwag tayong mabagabag tungkol sa ating mga kailangan para mabuhay sa mundong ito. Sapagkat ang pagkabalisa at pagkahumaling sa mga bagay na ito ay sa mga taong walang pananalig sa Diyos. May you be comforted, mga kapatid, to know that God is a good Father to His children at alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. And so we pray that God would provide for our continued existence in this world. Yun yung unang ibig sabihin ng give us this day our daily bread. Ang pangalawang ibig sabihin when we pray, give us this day our daily bread is this. We pray that God would bring prosperity, justice, and social order. Ang pinag-uusapan naman natin dito ay ang ekonomiya. We pray that God would bring prosperity, justice, and social order. Kapag nananalangin po tayo, hindi naman natin pinapanalangin yung ating mga sariling pangangailangan lang.
When we pray, give us this day our daily bread, sakop po nito ang pamamaraan sa mundo na ginagamit ng Diyos para mag-provide sa atin. Halimbawa po, para magkaroon ka ng pagkain sa hapagkainan, bago mo ihanda yun, saan ka muna dumadaan? Isipin natin. Saan ka bumibili? Sa palengke? O kung ikaw ay bibili ng tinapay, doon pa sa panadero. Diba? Tama yun, sa palengke. So bago mo ihanda, bago dumating yun sa palengke, may nagdadala ba nun sa palengke? Meron. Yung mga nagdi-deliver, di ba? Mga supplier. Bago yung pick upin ng mga supplier, saan ang gagaling yung mga sangkap? Sa mga magsasaka? Ano pa? Sa mga mangingisda? Sa mga nag-aalaga ng baka, ng mga manok, ng mga baboy? Bago yun. Kung hindi nila pagmamayari ang lupa, ibig sabihin may nagsusweldo sa kanila, may mga landowners pa. So kasama pati yun. Sa makatuwid, sa panalangin ito, sakop nito ang lahat, ang buong proseso na pag-provide ng Panginoon sa atin. Kailangan po nating tandaan ang lahat ng mga ito. Yung nagko-compose ng buong ekonomiya para mag-provide sa atin. Yun yung sinasabi sa panalangin ito, give us this day our daily bread. Sinasabi po natin sa Panginoon na mag-provide rin ang Panginoon sa kanila. Na maging maayos ang ekonomiya. Na maging maayos ang pagpapasweldo sa kanila. Pinapanalangin din natin ang pangangailangan nila. Nung una natin pinag-aralan ang Our Father in Heaven, sinabi ko ito. Mapapansin natin na ang lahat ng pronouns dito sa panalangin ito ay plural. Ibig sabihin, kailangan natin alalahanin ang ating kapwa. Hindi ito tungkol sa ating sarili. Uulitin ko, alam natin ito. At kinakanta rin ito. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pero ang tanong, sinasabuhay ba ito? O dahil sa dami ng ating ginagawa sa mundong ito, nakakalimutan natin ang ating kapwa. Samantalang concerned rin ang Panginoon sa kanila. At ginagamit din tayo ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Kung puro sarili lang natin ang iniisip natin, katulad ng sinasabi sa showbiz at saka sa media, it's time to take care of yourself first. Rubbish. Rubbish. The happiest people in the world are those who don't think of themselves. Those who take on occupations na may kinalaman sa service sa iba. Pag tinignan niyo yung statistics, those who are fulfilled and who have peace are those who have taken on services that serve others. It's not about ourselves. Para matugunan ang ating mga pangangailangan, matuto po tayong magpasalamat sa Panginoon dahil pinagkalooban niya tayo rin ng mga trabaho. Diba kailangan may panggastos tayo? O kailangan din natin alalahanin yun. Panalangin natin ang ating mga boss at ang kumpanya na ating kinabibilangan. Dahil sa kanila nanggagaling ang ating panggastos at maging sila ay bahagi ng malawak na proseso ng tinatawag dito sa panalangin ito, give us this day our daily bread. Therefore, para mapunan ang ating mga pangangailangan at ganun din ang pangangailangan ng ating mga suppliers, ng ating mga employers, ng mga landowners, kailangan nating ipanalangin na magkaroon ng isang maunlad na ekonomiya, maayos na employment at matuwid na kalakalan at pamumuno. Kaya nga, mapapansin nyo, linggo-linggo, walang humpay nating pinapanalangin ang ating pamahalaan. Bagamat sinasabi ko rin, hindi ako agree at hindi maaaring yung iba sa atin, hindi agree sa desisyon ng ating mga namumuno. Pero, kinikilala natin na sila rin ay mga lingkod ng Panginoon. Hindi sila
mauupo dyan kung hindi sila nilagay ng Panginoon dyan. And therefore, kailangan natin silang isama sa ating mga panalangin. We pray for wisdom for them. We pray that the Lord would change their hearts. We pray against corruption. We pray against abuse of authority. Sa makatuwid, itong give us this day our daily bread ay mayroong social dimension. Hindi lang personal, hindi lang individual, meron din siyang social dimension. Hindi lang siya tungkol sa ating physical na pangangailangan, kundi sa pangangailangan din ng ating kapwa. Pangatlo, so after praying that God would bring prosperity, justice, and social order, we also pray that God is glorified in meeting our needs as we await the consummation of the kingdom. Medyo mahaba lang to. We pray that God is glorified in meeting our needs as we await the consummation of the kingdom. Ang sinasabi po sa panalangin ito sa original language ay ganito po ang pagkakabasa niyan. Give us today our bread for the coming day. Ganun ang pagkakabasa sa original language. Give us today our bread for the coming day. Ibig sabihin, ang panalangin ito ay para sa isang araw lang. Uulitin ko po, ang panalangin ito ay para sa isang araw lang. Hindi tayo maaaring maging assuming sa harapan ng Diyos na ipoprovide niya yung pangangailangan natin para sa susunod na araw o sa susunod na linggo. Dahil siya po ang nagde-define kung ano ang mabuti at nararapat para sa atin. Alam po niyang tugunan ang ating mga pangangailangan at alam niya kung paano i-define ang ating pangangailangan. At pag pinag-uusapan ng pangangailangan, yun ang para sa araw na ito. Sapat lang ang binibigay niya para sa isang araw. And we are taught to live only one day at a time sa kanyang harapan. Kaya ganito ngayon ang pagkakaayos ng panalangin ay dahil nais ng Diyos na maintindihan natin na, ulitin ko, ano yung implication nito sa buhay natin? Bakit ganito niya tinuturo? Bakit one day at a time lang? Bakit kailangan para sa isang araw lang ang hihilingin natin sa Kanya? Sapagkat nais ng Diyos na maintindihan natin na hindi po natin hawak ang ating buhay. Hindi natin hawak ang ekonomiya. Hindi rin po natin hawak ang pag-ikot ng daigdig. Siya ang may hawak nun. Lahat ng bagay na ito, siya po ang may hawak. So sabi ko kanina doon sa estado sa Israel, i-apply natin ngayon. Dahil hindi po natin hawak ang ating buhay, dahil hindi po natin hawak ang ekonomiya at ang daigdig, tanong, paano kung biglang may mangyari sa ating aanihin at nasirang tanim? O kung namatay ang ating mga inaalagang baka? O i-apply natin dito sa lungsod. Paano kung biglang nagsara ang kumpanya? Paano kung biglang may nangyari sa ating kliyente? Nasa gitna tayo ng project. Paano tayo mabubuhay? Paano kung bigla tayong nagkasakit naman? Saan na lang pupulutin ang ating pamilya? Sa pamamagitan ng panalangin ito, tinuturuan tayo ng Panginoong Jesus na pakumbabang lumapit sa Diyos at umasa sa Kanya na Siya ang magbibigay. Hindi niya tayo tinuturuan dito. Bagamat kinakaharap natin itong mga tanong na ito. And these are painful questions. And nakakatakot din isipin ang mga tanong na ito kung mangyari man sila. Pero hindi niya tayo tinuturuan na mabalisa. Ang tinuturo niya sa atin ay lumapit sa Diyos. At umasa sa Kanya sapagkat siya ang may hawak ng lahat ng bagay na ito. Hindi lang yon. Sapagkat dinidinig niya rin ang ating mga panalangin. Sapagkat alam niya ang mga daing at hirap na nararanasan natin sa mundong ito. Sapagkat alam niya ang urgency at kahalagahan ng mga bagay na ito para makapagpatuloy tayo. Sapagkat nais niya, ito ang sasabihin ko po sa atin. Habang pinag-aaralan ko ito,
may nakita ako sa pagkakasulat ng panalangin ito. Kadalasan, maaaring hindi nila sinasadya ng mga nangangaral. Nakasanayan po natin na kapag nanalangin daw sa Diyos, maaari tayong umasa sa Kanya ng tatlong sagot. Maaaring sumagot siya sa atin ng tatlo, di ba? Ano yung una? Yes. Yes, di ba? Ano yung susunod? No. At yung pangatlo ay maybe. Hindi ko nakikita yan dito. Kaya tinuro ito ng Panginoong Jesus, itong panalangin ito. Kaya niya tayo tinuturuan na humiling para sa isang araw sapagkat nais ng Diyos na sagutin ang panalangin natin ng oo. Oo siya. Yun yung pangako dito. Tinuturuan niya tayo na sabihin sa Kanya yung pangangailangan natin para sa isang araw sapagkat nais niya maging positive, affirmative sa pagsagot sa ating mga hiling. Nais niya pagpalain tayo. At hindi na yan yung yes, no, and maybe na hindi ko sinasabi na sinasadya nila yun. Pero may konteksto malamang yung tinuturo nila. Pero dito sa ating pinag-aaralan, makikita natin na kaya nga ang Lord, kaya nga tinuturo ni Jesucristo kung ano yung sasabihin sa harapan ng hari. Sapagkat nais ng hari na tugunan ang ating pangangailangan. At the end of the day, hindi po natin ngayon kailangan kumapit sa patalim. May kasabihan tayo, di ba? Kapag desperado na, kapit sa patalim. Alam naman natin kapag kumapit ka sa patalim, whether it be literal or figurative. Sige, nasubukan nyo na bang kumapit sa patalim? Yung literal ha? Kapag naghihiwa kayo ng sibuyas, subukan yung kumapit sa patalim. Ano sa tingin nyo mangyayari? Oh, ganun. Di ba? Ganun din sa totoong buhay. Kapit daw sa patalim, ano nangyayari sa kahuli-hulihan? Magsisisi ka, di ba? Lubog sa utang. Hindi lang yun, yung iba nagsusuicide. Bakit umaabot sa ganun? Bakit ganun? Bakit ganun yung mentality? Dito makikita natin na sinasabi ng Panginoon, hindi nyo kailangan kumapit sa patalim. Tinuturuan niya tayo na kumapit sa Kanya, ang hari ng mga hari. Hindi siya katulad ng mga hari noong unang panahon na hindi pinakikinggan yung mga pangangailangan ng kanilang mga trabahante. Nakikinig siya sa kanyang mga kinasasakupan. At kita niya ang ating pangangailangan. Sa wisdom books po, ng scripture, may sinabi po, may panalangin po ang isang Arabo. Ito po ay isang Arabo na nakakilala sa Panginoon. Ang pangalan po niya ay si Agur. Sa Proverbs 30, pinahayag po niya ang kanyang pangangailangan sa Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang hiling. Sa Proverbs 30 verses 7 to 9, sabi po ni Agur, "Two things I ask of you. Do not refuse me before I die. Keep deception and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is my portion." Sak lang para sa akin. "That I not be full and deny you and say, who is the Lord?" Ayaw niya ng ganon. Dahil ang ano niya, ang concern niya ay baka makalimutan niya kung sino ang Diyos. Or that I not be in want and steal and profane the name of the Lord. Ayaw naman din niya na mahirapan siya ng tuluyan at magnakaw siya at sirain niya ang pangalan ng Diyos.
Dito sa kanyang kahilingan, makikita natin na nais niyang makilala ang Panginoon. Yun ang priority niya, yun ang commitment niya. Ano man ang pagdaanan niya sa buhay, ang hiling niya, ilayo mo ko sa mga kasinungalingan. Gusto kitang makilala. At sa pagkilala ko sa iyo, ang hiling ko ay huwag mo kong payamanin. Pero ang dami ngayon na gusto payaman. Diba? Ang hiling ng Scripture, ang wisdom ng Scripture, ay yung para sa isang araw lang, dapat ang hiling natin. Pero ang daming humaling na humaling. And therefore, makikita natin na tama ang sinasabi ng Scripture. Na ang mundong ito ay humaling na humaling sa mga higit pa sa isang araw. So sabi niya, huwag mong ibibigay sa akin. Huwag mo akong payayamanin ng higit pa sa sapat na para sa akin. At huwag mo rin akong dadalhin sa kahirapan o karalitaan para ako'y magnakaw at masira ang iyong pangalan. Ang priority niya ay makilala ang Panginoon at maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Sa isang tagasunod ni Kristo, makikita po natin ngayon sa pamamagitan ng panalangin ito na dapat tayong namumuhay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi tayo maaaring pumili kung alin sa ating mga gawain ang spiritual o alin ang sa mundo. Kadalasan kasi iniisip natin, ito ay para sa Diyos, ito ay para sa akin, ito ay para sa tao, ito ay para sa trabaho, pero ito ay para sa Diyos. Walang ganon sa buhay Kristiyano. Sapagkat lahat ng bagay sa buhay natin ay sakop ng pamumuno ng Diyos. Dahil siya po ang hari at muli siyang babalik, pati ang ating mga appetites ay dapat pasakop sa kanyang pamumuno. Sa Lumang Tipan po, may kwento. Ang kwento na ito ay may kinalaman sa pagpasok ng Israel sa Kanaan. Habang naglalakbay po sila, 2 buwan pa lang sila halos naglalakbay. Papunta nandun pa lang sila sa ilang, 2 buwan pa lang sila naglalakbay. Nagreklamo na agad ang Israel. At sabi nila sa Diyos, tatandaan po natin, kaya sila tinawag ng Diyos mula sa Ehipto papuntang Kanaan ay dahil nais ng Diyos na maging bayan sila para sa Kanya. At syempre, may pangako ang Diyos sa kanilang amang si Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, I will make you a father of many nations. At paralamihin ng Diyos ang kanyang mga kaapu-apuhan. So ngayon, tinawag ng Diyos ngayon ang Israel. Panahon na ni Moises. At ang reklamo nila sa Diyos, 2 buwan pa lang ng paglalakbay, sabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan nyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Nainitan lang ng konti, nagreklamo na sa Diyos. At hindi nga lang reklamo ito eh. Naghahanap sila ng butas, actually, sa ginawa ng Diyos sa kanila. And so, dahil naulanan lang sila, nainitan lang ng konti, ayan, nagre-reklamo na. Sa Exodus chapter 16, verses 4 to 8, pinahayag po ng Diyos na, ang sabi niya, bilang tugon sa kanilang reklamo. Nakakamangha ito sapagkat makikita natin yung pasensya ng Diyos. Mahilig tayo magreklamo. At ang sagot ng Panginoon sa kanila, sige, pangako ko, magpapaulan ako ng tinapay mula sa langit. Ito yung tinatawag natin na mana. Ang gagawin nyo na lang, pupulutin nyo na lang yan. At kakainin. Dadalhin nyo yan sa inyong bahay, kakainin nyo yan. Kunin nyo yung mga kailangan nyo sa maghapon. Gagawin nyo yan ng 6 na araw. Doon sa ika-6 na araw, ang pupulutin nyo ay doble sa karaniwan. Para meron kayong kakanin sa susunod na araw.
And therefore, ang gusto ng Diyos ay sa ikapitong araw, walang magtatrabaho sapagkat nais niya na ipanginin yung araw na yun sa Kanya. Sabi rin sa Exodus 16:4-8, ginawa niya ito para subukin kung hanggang saan nila siya susundin upang umasa sa Kanya at hindi sa kanilang mga sarili. Isipin, mapapaisip tayo sa mga pinaggagawa natin sa panahon ito. Napakabuti ng Diyos na nais niya tayo magpahinga. Binigyan niya tayo ng 7 araw sa isang linggo. Pero gusto pa natin 8 araw sa isang linggo, nagtatrabaho tayo, walang pahinga. Pag pinagpatuloy natin yung kwento, binigyan sila ng Diyos ng mana. Nakakakain na sila, reklamo pa rin. Kaya sa Exodus 16 verses 12-13, nangako muli ang Diyos. Ngayon naman magpapadala siya ng karne. Kasi wala raw karne. So sa umaga, bibigyan niya sila ng tinapay. Sa gabi, bibigyan niya sila ng pugo. Mga maliliit na ibon na iba yung mga maliliit na itlog. Ang nakakamangha ngayon, nagpadala ang Diyos, ang description ni Moises dito, dumating, pagtakip silim, dumating, binagsa sila ng napakaraming pugo na hindi mo mabilang. Ano yung term na ginamit niya? Dinagsa nila ang buong kampo. Buong kampo. Siguro makikita mo, takip silim na nga. Malapit na maggabi. Tapos bigla na lang may mga ibon na tinakpan. Tinakpan ng buong kalangitan. Biglang naggabi. Yun pala mga pugo. Sa verse 18, sabi ng Diyos, or rather, sabi ni Moises, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang sa makatuwid sapat sa kanilang pangangailangan ang provision ng Diyos. Pagkatapos ng 40 taon, nang tatawid na sila sa Ilog Jordan, papuntang Kanaan, pinaalala sa kanila ni Moises ang kabutihan ng katapatan ng Diyos. Sa Deuteronomy 8:4, ganito po ang sinasabi. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Uulitin ko po. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo naubusan ng kasuotan, ni hindi kumapal sa kakalakad ang inyong mga talampakan. And this is true sa buhay natin bilang mga hinirang. Ang provision ng Diyos ay hindi laging ayon sa ating mga expectations. O kung ano ang tingin natin na best para sa atin. Kadalasan pa nga tulad tayo ng mga Israelita na reklamo ng reklamo, hindi naman talaga natin alam kung ano ang best para sa atin. Reklamo tayo ng reklamo, hindi lamang tayo, wala man lang tayong pasasalamat sa mga binigay ng Diyos sa atin. Sa kanyang karunungan, alam ng Diyos kung ano ang mag-iingat sa atin at magpapanatili sa atin
para makilala natin na ang tao'y hindi nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita naman ni Yahweh. And so ultimately, God provided for our very need. Kaya nga, pagdating ng Panginoong Kristo, ano sabi ng Panginoong Kristo? It is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is my Father who gives you the true bread out of heaven. For the bread of God is that which comes down out of heaven and gives life to the world. I am the bread of life, sabi niya. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Itong physical thirst, itong physical hunger natin, points to a greater spiritual thirst and hunger na si Jesucristo lamang po ang makakatugon. Binigay siya ng Ama sa atin para punan ang ating gutom at pagkauhaw. Binigay niya ang kanyang anak para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At dahil tayo po ay tagasunod ni Kristo at pinahayag niya sa atin na ang Diyos ay ating mabuting Ama sa langit, ang tanong sa atin ngayon ay ganito: kamusta na po tayo sa paglapit sa Kanya? Ukol sa ating mga panalangin, kailan tayo huling humiling sa Kanya? Kailan tayo huling nagpasalamat sa Kanya? Kailan tayo huling humiling at nagpasalamat sa Kanya na kasama ang ating pamilya? Kung tayo man ang padre di pamilya o breadwinner sa family. Hindi kaya ang dahilan ay kontento tayo sa gawa ng ating mga kamay, kaya hindi tayo lumalapit? Hindi kaya ang tingin natin ay we want to make ourselves a self-made man? Kung tutuusin sa mundong ito, there is no such thing as a self-made man. Lahat po tayo ay nilalang ng Diyos sa Kanyang larawan at wakas. At dahil tayo po ay nilalang, lahat po tayo ay may pangangailangan. Sabi nga ni Moises sa mga Israelita sa Deuteronomy 8:18, "But you shall remember the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth." Uulitin ko po, it is God who gives you the power to make wealth. Kahit tayo pa ang pinakamasipag na magtrabaho sa mundong ito, lahat ng ating kinikita ay mula sa Diyos. Lahat ng ating kahusayan ay mula sa Diyos. Wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito at wala tayong maaaring ipagmalaki sa Kanyang harapan. Yun yung maaaring unang tumatakbo sa ating isipan. Pangalawa, hindi kaya ang dahilan kung bakit hindi tayo lumalapit sa Diyos o hindi natin isinasama ang ating pamilya sa paghiling sa Kanya, hindi kaya dahil wala tayong pangangailangan. Kaya hindi mo kailangan umasa sa Diyos. At dahil hindi natin nakikita ang ating pangangailangan at tingin natin wala tayong pangangailangan, hindi mo ngayon kailangan na magpasalamat. Kung ganon, nais ko po maging tapat sa bawat isa. Bilang tagapahayag, ang panalangin ko po ngayon ay dumating po tayo sa punto ng matinding pangangailangan na walang iba kundi Diyos ang makakatugon. Uulitin ko po. Sa hindi natin paglapit sa Hari, ang panalangin ko po ay dumating po tayo sa punto na walang iba kundi Diyos lang po ang makakatugon. Nawa ipakita niya rin sa atin ang lahat ng bagay na ginawa nating hadlang sa paglapit sa Kanya. Makita po natin yun. At pag nakita natin yun, ay pagsisihan po natin ang ating mga pinagagagawa. Nawa mabuksan ang ating mga mata at makita natin na ang ating lakas,
ang ating talino, ang ating husay, ang ating kalusugan at kakayahan, lahat ng bagay na dumating at dumarating sa atin ay kaloob mula sa Kanya. Kahit na yung mga bagay na hindi natin hinihiling, kahit yung mga bagay na dinaan niya sa ating mga kamay, sa ating mga pagpapagal, at sa kamay ng iba. At sa puntong yun, matuto tayong lumuhod sa Kanyang harapan at makumbabang sampitin. Give us this day our daily bread. Mga kapatid at kaibigan, sa panalangin ito, kinikilala po natin na Diyos lang ang makakatugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Umaasa tayo na tutugon siya sapagkat siya ang nagturo sa atin ng panalangin ito. Kung paano tayo lalapit sa Kanya, kung paano tayo hihiling sa Kanya. And when we pray, give us this day our daily bread, it means that we pray that God would provide for our continued existence in this world. It means that we pray that God would bring prosperity, justice, and social order. And it also means that at the end of the day, we pray that God is glorified in meeting our needs as we await the consummation of the kingdom. So lumapit po tayo sa Kanya. Humiling at magpasalamat. Hindi po siya nagkulang kahit kailan. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa banal at dakilang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Our Father in heaven, we thank you for your word. We thank you for your correction. We thank you as well, dear Lord, for convicting us of our sins. That through this, dear Lord, we are able to see our wrongs, our foolishness, our misuse of your word, and at the same time, we also see, Panginoon, yung katigasan ng aming mga ulo. Nevertheless, dear Lord, you are our Father who is patient and good and who desires to provide and bless His children. And so grant, dear Lord, that we would see your goodness and your kindness sa amin. How you continue to provide for our needs each day. Grant, dear Lord, as well that we would come to you. That we would bless you. That we would bring our families, dear Lord, into your presence. And pray. And thank you for all that you have done for us. Just as you have opened the doors of the hall of the King, just as you have opened the doors of your kingdom so that we may enter, we pray, dear Lord, that you would enable us to enter and pray the prayer that you have taught us through your Son, Jesus Christ. We pray also, dear Lord, that we would remember our neighbors, that we would bless them just as they have been a blessing to us. That we would remember, Panginoon, their needs as well. Pray for them. Pray for our brothers and sisters na may pinagdadaanan. That we would continue, dear Lord, in this, just as you have taught us. We also ask, dear Lord, that you would glorify your name as you provide for us.
that we would not do, dear Lord, things that would spoil your name. And so we pray that our prayer would be that of kung ano yung prayer din ni Abor. That you would only provide for us, dear Lord, what is sufficient for the day. Provide us neither with riches nor with poverty. We do not want, dear Lord, the riches that would lead us, Panginoon, to forget you. And do not give us poverty as well, dear Lord, so that we would steal. And so, curse your name. No. Grant us, dear Lord, to prioritize and to commit to knowing the truth. To knowing you. And to persevere in it. We know, dear Lord, that it is a difficult responsibility. Given the world, dear Lord, we live in. At sa dami nitong tinuturo at panlilinlang, we ask, dear Lord, that you open our eyes, you open our minds, that we would see, and your truth would stand out, dear Lord, from among the lies that are being peddled by this world. And grant, dear Lord, that we would remain in your word. And so we thank you, dear Lord, for your word today. We thank you for teaching us and showing us how we might avail, Panginoon, of your positive response, of your affirmation, Panginoon, of our prayer. Give us this day our daily bread. For we wholly depend on you and on you alone. Thank you, dear Lord, for your word. So glorify your name as we continue to worship you today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating ministry of offer to po mula po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12 to 15. Ito pang sinasabi. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. By their approval of this service, we will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others, while they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you. Thanks be to God for His inexpressible gift. Tumay po tayo mo. At tayo po yung awit ng papuri sa
alam ng aming buhay, ang pangangailangan. Lahat ng pagpapala ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong salita na aming napangalaman. Alam po namin ay kayo tunay at tapat sa inyong pangako. Kami inyong ingatan sa araw-araw. Siyang magpuprovide ng aming mga pangangailangan po. Turuan na kami, Panginoon, na lumapit sa inyo, aming pagpapakumbaba. Tumawag sa inyong pangalan. Hindi lang sa oras ng kaligayahan, kasiyahan po. Pero sa oras ng pangangailangan. Sa oras ng kailangan namin ng tulong. Sa oras na kami ay lubog sa aming kasalanan. Turuan mo kami lumapit sa inyo. Tumawag sa inyong pangalan. Tubiling ng kaligtasan na magmumula ng tanging sa inyo lamang, Panginoon. Wala nang iba pa. Salamat, Panginoon. Ibigay mo yung kaisa isang anak na si Yesu Cristo. Siyang inyong tugon sa aming pangalan. Sa aming pangangailangan. Unang-una sa aming kaligtasan. Si Cristo na siyang aming Diyos. Na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Sa kanyang dugog lamang, ang binugbog at malusahan. Muli ng kanyang binuhay, upang siya maging katuwiran sa inyong harapan. Salamat, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, sa araw nito, sa aming pagbibigay. Nawa magamit namin ito, Panginoon, hindi lang sa pangangailangan ng bawat isa, hindi lang sa pangangailangan ng iglesia, kundi sa magamit namin ito, Panginoon, sa pagpapalagaan ng inyong salita. At sa ganun, Panginoon, marami pang makilala sa inyo, Panginoon. Makita at malasag sila, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang kagandahang loob, ang iyong pagliligtas. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ligtas. Manatili po tayo mga para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to the obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. God bless you.